Hindi ba 'pag inaya niya ako kumain ng kaming dalawa lang, 'di ba date na yung tawag dun? Nang makarating kami sa kantin, siyempre susulitin ko na. Siya naman may sabi na libre niya, 'di ba? Ano yung bibilin mo? Shake, tsaka yung sandwich. Dagdag mo na pala yung ice cream. Aba, uy, mahiya ka naman. Masyado ng madami. Bakit? Di mo ako binilan ng ice cream eh. Ngayon mo na lang bayaran. Isa lang bilin mo. Yung sandwich na lang. Akala ko ba kahit ano ililibre mo ako? Bakit ikaw pa din nasusunod? Pero ako naman gagastusin eh. Huh? Kakasabi mo lang na kahit ano? Eh kung ayaw mo, edi ikaw na lang mag-voice act dun. Di ka naman talaga tumutupad sa usapan eh. Lo, oo na. Basta, partner tayo ah. Partner daw kami. Sige, sabi mo eh. Oo na, basta bilhin mo nga mga gusto ko. Tibay talaga. Oh, ikaw na bumili dun. Antayin kita dito. Sabay mo na din yung sa akin ah. Tibay mo din eh, no? Ako pa utusan mo, ikaw to may kailangan sa akin. Sige na, Genesis. Lilibre ka naman eh. Pasalamat siya at malakas siya sa akin. Bumili na lang ako at pagbalik ko nakasimangot yung mukha niya. Ba't ganyan mukha mo? Ba't ang tagal mo? Kupat mo talaga eh, no? Ay, sensya na bossing ha. Dami kasing nakapila eh. Sana ikaw bumili para malaman mo kung gaano kainit doon sa loob. Kumain ka na. Dami mong ebas. Baliw talaga. Siya na nga lang mag-uutos, galit pa. Ako nga, di nagalit nung bigla niya ako sinama sa pog voice acting eh. Pangit talaga ng ugali eh, no? Pasalamat siya. Maganda siya. Habang kumakain kami, biglang naglabas ng papel at ballpen si Ira. Ano yan? Malamang, papel at ballpen. Bobo talaga eh. Bobo ka din naman, di ka lang aware. Ano nga kasi gagawin dyan? Script, mag-practice tayo ngayon para makapasa tayo. Anong gagawin? Saglit. May sinulat siya sa papel tapos binigay niya yun sa akin. I-voice act mo nga yan. Paano? Basahin mo muna tsaka mo i-voice acting. Lagyan mo ng buhay, hindi yung parang binabasa mo lang talaga. Ah, sige. What if nanghingi yung... Teka. Ayusin mo naman. Sabi ko i-voice act mo, hindi babasahin mo lang. Hindi tayo makakapasa sa ginagawa mo. Hindi nga ako marunong. Ikaw kaya mag-try tapos gayahin na lang kita kung paano mo yung voice act. Napanggap lang ako na hindi ko kaya i-voice act yun. Gusto ko lang kasi pakinggan kung paano niya i-voice acting yun. Since sabi niya gusto niya mag-voice act sa page ko. I mean, sa page ni Jendesu. Akin na nga. Ganto lang oh. What if nanghingi ng second chance yung greatest what if mo? Ganun lang. Ba yan? Ah, ganun ba? Mauna ka pala eh. Bakit hindi na lang ikaw mag-present dun? Bonak. Kailangan ko ng partner, which is ikaw. Kaya ayusin mo para hindi tayo mapahiya dun. Ah, Ano na? I-voice act mo na. Huwag mo kasi binabasa. Lagyan mo ng feelings. Feelings ba? Mawawalan ng gana sa'yo yung mga makikinig sa'yo pag ganyan ka mag-voice. sige. Ayusin ko na. Huminga muna ako na malalim. Gusto niya na maayos? E di sige, pagbibigyan ko siya. What if nanghingi ng second chance yung greatest what if mo? Bigla siyang napatulala. Gulat siguro siya na magaling pa ako mag-voice act sa kanya. De joke. Marunong din naman siya, kagaya ko. Kaya pwede siya maging second voice sa Jendesu ko. Huy! Ano? Okay na? Wait. Ulitin mo nga. Lo, baliw, okay na yun. Isang beses mo lang itatry? Need mo ulitin. Sige na. Tara na. What if nanghingi ng second chance yung greatest what if mo? Parang kaboses mo si Jentesu. Ha? Ba't naman? Oo nga no. Kahit na normal voice mo lang, magkaboses pa din kayo. Pero ang pinagkaiba lang is malalim yung voice niya kaysa sa'yo. Ulitin mo nga ulit. Siyempre masunurin ako.
Inulit ko naman. Pero habang vino-voice act ko yun, nakapikit siya. Ba't nakapikit ka? Para ma-feel ko na ikaw si Jendesu. Ha? Ano bang pinagkaiba pag nakadilat ka? Ay sus, ang cringe kapag ikaw yung nakikita kong nagpo-voice. Kaya nga ako bumibigit para mas ma-feel ko yung boses mo. Sige, okay na yan. Kaboses mo naman si Jendesu eh. Sama ka talaga ng ugali mo. Kala mo naman, hindi cringe pag ikaw yung nag-voice. Dami kayo nai-inlove sa voice ko. Porket may tsura, taas na ng tingin sa sarili no? Kala mo lahat nagkakagusto sa kanya. Ay, isa na pala ako sa nagkakagusto sa kanya. Break time at nagpaiwan lang kami ni Ira sa room. Sabi niya kasi magpa-practice daw kami mag-voice. Nag-practice ka ba sa bahay nyo? Kahit di na kailangan. Uy, bakit sinabihan na kita nakaboses mo sa Jendesu? Eh hindi ka na mag-practice dyan. Tandaan mo, hindi mo kamukha si Jendesu. Ha? Anong connect? Tsaka sino ba nagsabi kamukha ko yung idol mo? Baka mas gwapo pa ako dyan sa idol mo na yan. Teka, di ako makahinga. Kilabutan ko naman sa sinasabi mo, uy. Hanggang kuko ka lang ata nun. Ewan ko sa'yo, pangit ng ugali mo. Maganda nga, sobrang pangit naman ng ugali. At least maganda. Ano magagawa ng ganda mo kung ayaw ni Jendesu sa pangit na ugali kagaya mo? Papangit lang tingin niya sa akin kung magkukwento ka sa kanya. Bakit? Sisiraan mo ako sa kanya? Ha? Sorry, pangit lang ako pero di pangit ugali ko kagaya mo. Gawain mo siguro yan, manira ng iba. Sirain ko mukha mo eh. Nag-practice lang kami mag-voice nun. Ewan ko sa taong to. Di ko naman need mag-practice dahil kaya ko naman. Gusto niya lang sa akin marinig si Jendesu eh. Sakto pagtapos namin, dumating yung mga mean girl dito sa amin. Mga mukha naman pa ah. Nang wala to sa ganda ni Ira eh. Pustahan. Hindi ka makakapasok. Mukha mo palang tablado na. Bigla silang nagtawanan. Ako naman biglang nahiya. Sa harap ba naman ng crush ko ako pinahiya. Ay, Eh kung tablahin ko yung mukha mo. Isang ayaw niya yung mukha niyo sa pambubuli niyo ah. Mas mukha pa kayong kabuli-buli. Mukha kayong butlig. bigla silang nagbulungan. Tapos tinarayan nila si Ira. Eh, hindi nila kilala tong taong to. Kaya mo na lahat, wag lang to. Tanga, kamukha mo lang si Doris sa Shrek. Bigla ako napatawa pero pinigilan ko din. Lakas talaga nito pagdating sa asaran eh. Umalis na lang tuloy sila. Pero bigla ko lang na-realize. Pinagtanggol niya ba ako? Sa buong buhay ko kasi walang nagsastand up para sa akin eh. Siya na ba yung knight in shining armor ko? Charot. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.